Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ang ating oras 11 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue.
bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon at ito pong DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH News Television. 6 na oras, 47 minuto and 44 seconds bago po ang taong 2026. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at narito na po ang ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. 44% ng mga Pinoy optimistic na bubuti ang kanilang buhay sa 2026 ayon sa SWS survey. DZRH Balansyado. Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang sasalubungin ang bagong taon 2026 national budget patuloy na binubusisi. DZRH Balansyado. PCG, ipinatutupad ang zero tolerance sa indiscriminate firing sa pagdiriwang ng bagong taon. DZRH Balansyado. 1.4 million pesos na halaga ng iligal na paputok, pyrotechnic device na kumpiska ng pulisya sa Metro Manila. DZRH Balansyado. 288 na kaso ng stroke, atake sa puso at hika na itala ng Department of Health bago matapos ang 2025. DZRH Balansyado. Philippine National Police magde-deploy ng 14,000 na mga pulis para sa traslasyon 2026. DZRH Balansyado. Aumento sa minimum wage na aprubahan sa 14 na rehiyon ngayong 2025. Milyon-milyong manggagawa na kinabang ayon sa Department of Labor and Employment. DZRH Balansyado. At Petron, magtataas ng 2 pesos and 18 centavos kada kilo sa LPG simula Enero 1 sa susunod na taon. DZRH Balansyado. At yan ang ating mga balansyadong headlines. Pero bago ang ating mga balansyadong balita o detalye ng mga balita, meron po muna tayong Flash Report. Driver ng Public Safety Department ng Bacoor pinagbabaril sa loob ng service vehicle. Patay, RH27 Noche Kakas. Ibalita mo yan, Noche. Miss Kay, nakasubsob pa ngayon sa Manibela, no? Yung driver, itong Public Safety Department ng Bacoor City Hall dito sa Cavite. At pinagbabaril ito habang nakatambay dito sa harapan mismo ng Zapote Market dito sa Bacoor City, Cavite. Yung lugar, yung kung galing ka ng Aguinaldo Highway papuntang Las Piñas, sarado yung dalawang lane, kaya yung kabilang pound, yung galing ng Las Piñas, yun lang ang pinapayagang makapasok at yung mga motorsiklo. Dahil sa ngayon, nandito pa rin yung sasakyan, hinihintay na lang yung taga Scene of the Crime Operatives o yung SOCO para imbestigahan itong nangyaring pamamaril kung saan ay hindi pa inaalis yung katawan itong driver. Ang sinasabi dito ng mga naka-witness, ilang putok ng baril yung kanilang narinig. At yung driver na ito ay ito yung mga public safety, ito yung mga naninita, Miss Kay, ng mga vendors dito sa Zapote Market sa Bacoor City. So
hindi pa tukoy kung ano yung dahilan, kung ito ba ay may kinalaman sa kanyang trabaho, paninita ng mga vendors, or may iba pang anggulo na tinitingnan ng kapulisan. So sa ngayon, kinordon na rin itong lugar. So, galing ng Aguinaldo Highway sa may St. Dominic Medical Center, hindi makakapasok all the way. Yung makakadaan lang dito, yung galing ng Las Piñas papuntang Aguinaldo Highway dahil nandito pa rin yung sasakyan. Nakakordon pa. Oo. Pero ibig sabihin din yan ay hindi mo na pwedeng madaanan. Ibig sabihin ay mag-iipon yung traffic dyan sa may area kung saan hindi na pwedeng papasukin mo ng mga sasakyan, Noche. Oo, hindi pa makakapasok dahil talagang yung dalawang lane sinakop nitong yung kabilang pound, sinakop nitong sasakyan dahil halos nasa gitna talaga siya, plus yung cordon ng mga basyo ay hindi pwedeng magalaw kasi kailangan pang maimbestigahan ng SOCO. So sa ngayon dumating na rin dito yung mga Bacoor City Investigation Section ng Bacoor City Police Station Investigation Section at nangangalap na sila ng impormasyon kaugnay nga dito sa ambush kung saan isang driver ng Public Safety Department ang patay sa pamamaril. Mamaya magbibigay pa tayo ng ibang update. RH27 at DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Ayan nga ang ating mainit-init pa. Ayun kapapasok lamang na flash report, isang driver ng Public Safety Department ng Bacoor pinagbabaril sa loob ng service vehicle, patay. At antabay lamang po sa mga karagdagang detalye sa ating programang DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Balansyadong balita. Balansyadong issue. Ang ating oras sa 18 minuto sa makalipas ang 5:00 ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito lamang sa DZRH Balansyado. Umaasa, optimistic ang 4 sa 10 Pinoy na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na taon ayon sa latest survey ng Social Weather Station, so SWS. Batay sa survey, 44% ang nagsabing bubuti ang kanilang kalagayan habang nasa 38% naman ang walang mababago sa kanilang estado. Nasa 8% naman ang nagsabing mas lalala pa ang kalidad ng buhay habang 9% ang hindi nagbigay ng sagot. Natuklasan din sa datos na mas marami ang nagsabing mas malala ang kalidad ng kanilang buhay noong nakaraang taon. Isinagawa ang nasabing survey mula November 25 hanggang November 30, 2025 na nilahukan ng 1,200 na Pilipino sa buong bansa. DZRH Balansyado. Sa Malacanang sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya ang bagong taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang biyahe ang presidente at kasama nito ang kanyang mga mahal sa buhay na magdiriwang ng New Year sa palasyo. Ito ay sa gitna ng pagpapatuloy na review ng Pangulo sa 2026 proposed national budget. Inaasahang lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.793 trillion pesos na pambansang budget sa unang linggo ng Enero. DZRH Balansyado. Samantala, tinawag ni Senator Amy Marcos na giniling budget ang BICAM report para sa 2026 national budget. Ayon kay Senator Amy, puno ng pork ang 6.793 trillion pesos na 2026 budget kaya hindi nito pinirmahan ang BICAM report. Tinukoy ng senadora ang MAIF o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, maging ang tulong pangkabuhayan sa ating mga displaced workers o yung TUPAD, Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk o PAFF, Farm to Market Roads o MFR at LGSF o Local Government Support Fund. Anya, pork barrel pa rin ang kanyang tingin sa mga tinawag na soft pork na binuhusan ng pondo para sa susunod na taon. Diin ng senador, pork pa rin ang mga ito, giniling lang para hindi mahalata.
DZRH Balansyado, balansyado. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na salubungin ang taong 2026 na may tapang at determinasyon. Sa kanyang New Year's Eve message, hinikayat ng Vice Presidente ang publiko na harapin ang bagong taon ng walang pag-aalinlangan at takot. Ayon kay VP Sara, ang pagsisimula ng 2026 ay may tuturing na panibagong yugto at pagkakataon upang muling palakasin ang loob at determinasyon ng bawat isa. Binigyan diin din ng opisyal na sa kabila ng mga pagsubok na maaring harapin sa darating na taon, may kakayahan ang mga Pilipino na malampasan ang anumang hamon. Umaasa rin ang Vice Presidente na magiging mas maliwanag at masagana ang pagsisimula ng bagong taon para sa bansa at sa sambayanang Pilipino. DZRH balansyado. Inatupa o ipinatupad ng Philippine Coast Guard ang zero tolerance policy sa mga tauhan nito laban sa indiscriminate firing sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, mahigpit nilang ipinagbabawal ang pagpapaputok ng baril maliban na lamang kung may kinalaman sa opisyal na tungkulin. Dagdag pa ni Gavan, pananagutin kung sino man ang lalabag sa ilalim ng kanilang regulasyon at batas alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung mapapatunayang lumabag, mahaharap ito sa administrative at criminal case, posibleng posisyon sa publiko. Samantala, hinimok ng PCG ang publiko na i-report sa otoridad ang anumang insidente ng indiscriminate firing upang matiyak ang kanilang kaligtasan. DZRH balansyado. Ininspeksyon ni National Capital Region Police Office o NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang 1.41 million pesos na halaga ng mga nakumpiskang iligal na paputok at pyrotechnic device sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ngayong araw, December 31. Ilang oras bagong pagsalubong sa bagong taon, sinabi ng NCRPO na ang mahigit 26,000 na piraso ng ipinagbabawal na paputok ay sisirain sa unang bahagi ng 2026. Sa tali ng NCRPO, Civil Security Unit o CSU, pinakamaraming nakumpiska sa Southern Police District na mayroong mahigit 19,000 na piraso na sinundan ng Quezon City Police District na may 2,594 pieces. Nasamsam din ang mahigit 2,200 na paputok sa Northern Police District, 1,694 pieces mula sa Northern Police District, 506 mula sa CSU at 250 naman mula sa Manila Police District. Ayon sa NCRPO-CSU, ang mga illegal na paputok at pyrotechnic device ay sisirain sa January 7, 2026 sa hiwalay na pasilidad sa Rizal. Kaugnay nito, nasa 11 individual ang naaresto sa Metro Manila dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na paputok na ikinasawi na ng isang tao at ikinasugat ng 27 iba pa. DZRH balansyado. Bentang-benta naman sa Divisoria, Maynila ang iba't ibang Lucky Charms at Lucky Color na t-shirt ngayong bisperas ng bagong taon kasabay ng pagdagsa ng mga mamimili. Ang maliliit na Lucky Charms ay nagkakahalaga mula 25 hanggang 150 pesos, habang ang ibang pampaswerte tulad ng hanging palay at prutas ay nasa 100 pesos bawat isa. Ang mga chocolate na Lucky Coins at golden na mani o peanut ay ibinibenta sa 150 pesos kada maliit na pakete. Mabibili naman ng iba't ibang bracelets na pampaswerte sa halagang 100 pesos hanggang 150 pesos bawat isa, habang ang mga figurine at mas malalaking pampaswerte ay naglalaro mula 500 hanggang 2,500 pesos. Samantala, ang mga t-shirt na itinuturing na pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon ay mabibili sa halagang 150 pesos hanggang 250 pesos, depende sa disenyo at sa sukat. DZRH balansyado.
Sold out ang ilang klase ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan ilang oras bago ang New Year's Eve. Ayon sa mga seller, kabilang sa mga naubos na ang supply ay ang sawaro o kwitis, gayon din ang ilang variety ng fountain fireworks. Samantala, posible naman umanong tumaas ang presyo ng fireworks at firecrackers kung magpapatuloy ang mataas na demand. Batay sa ilang vendor, aerial fireworks ang pinakamabenta na nagkakahalaga ng 1,400 pesos hanggang 16,000 pesos. DZRH, balansyado. Ubusin na mamayang hating gabi ang lahat ng nabiling paputok at huwag nang iimbak pa sa bahay. O huwag nyo na pong itago para sa susunod na taon. Sa panayam ng DZRH o sa DZRH, pinayuhan ni BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo ang publiko na maging maingat sa paggamit ng paputok ngayong pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Arroyo, hindi mainam na mag-imbak ng mga paputok dahil posible itong maging sanhi ng sunog at pagsabog. Kaya hindi na dapat nagtitira ng mga ito sa bahay. Hindi rin dapat pinupulot pa ang mga hindi pumutok na firecrackers, kundi dapat ay binubuhusan o nilulublob sa tubig bago tuluyang itapon. Pakinggan natin ang panayam kay BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo. Ay, bawal po yan. Marami ng insidente po ang nangyaring pagsabog in between, no, dahil nag-imbak na mga paputok. Yun po. At kung magpaputok, huwag malapit sa bahay o anumang gusaling maaring pasukin ng mga embers o yung mga sparks ng mga nasabing lumilipad na paputok o di kaya yung mga sinisindihang paputok na sa ground. At yan po ang tinig ni BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo. Patuloy naman ang paghimok ng BFP sa lahat na huwag nang gumamit ng paputok ngayong bagong taon. Pero kung hindi talaga may iwasan ay bumili lamang ng legal na produkto at sa mga lehitimo lamang na mga tindahan. DZRH, balansyado. Tiniyak ng Police Regional Office 13 sa Caraga na ang mga firecracker display zone, retail center at mga otorisadong seller ay sumusunod sa safety regulations bago ang pagdiriwang ng bagong taon. Ayon kay PRO 13 Information Chief Major Jennifer Omiter, nag-inspeksyon ng hanay upang maiwasan ang pagbebenta ng iligal na paputok na maaaring makapinsala o magdulot ng sunog at ibang aksidente. Anya, pinangunahan ni PRO 13 Director Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV ang pag-inspeksyon sa region o sa riyon kahapon December 30 kasamang command group, regional staff at police chiefs. Bukod dito, tiningnan din ni Magistrado ang mga police assistance desk o PAD at checkpoints na nakapuesto sa strategic locations sa mga pangunahing lansangan ng rehiyon. Binisita rin ng mga opisyal ang public transport terminals maging ang mga seaport upang matiyak na nasusunod ang mga protocol para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. DZRH, balansyado. Samantala, ilang oras bago ang bagong taon ay lalo pang tumaas ang presyo ng isang buong lechon. Sa report ni RH5 Val Gonzalez, umabot sa 13,000 pesos. 13,000 piso ang mabibili na isang buong lechon sa La Loma sa Quezon City. Nasa 800 pesos ang kada kilo para sa ulo at 1,800 pesos naman ang presyuhan para sa bawat kilo ng lechon belly. Wow, ang mahal pero masarap. DZRH, balansyado. 30 minutos makalipas pong alas 5 ng hapon na magbabalik tayo makalipas ang mga ilang paalala. Ito po ang DZRH Balansyado Live sa DZRH at DZRH News Television. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong, ating oras 5:30. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang.
Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Issue DZRH Balansyado, balansyado. Advance Happy New Year po sa ating lahat. Ilang oras na lang at sasalubungin na po natin ang taong 2026. 6 hours, 16 minutes and 32 seconds to go. O diba? Pampa-excite. May pa-countdown tayo, diba? At sa mga kakatunin naman po, ito pong DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Ako po si Miss Karen Oyong. At eto nga po, sabi ng ating mga reports ay sold out na ang iba't ibang klase ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Ilang oras bago po ang pagsalubong natin sa bagong taon. Naubos agad yung mga supply. Grabe. Mabenta daw dito, Sir Tony, ang yung tinatawag na sawaro at kuwitis, pati yung mga fountain fireworks at yung mga lumilipad aerial fireworks. Ayan. So mukhang marami po ang kumita ngayon, lalong-lalo na po yung ating mga manufacturers ng pyrotechnics. Kahapon po ay na-interview namin, Sir Tony, ni Ka Henry, yung isang asosasyon na nagmamanufacture ng mga pyrotechnics at fireworks. Ayan po. At sabi nila, ang kanilang main competitor po ay yung mga nagbebenta online kasi hindi po nare-regulate ito. Pero sa atin naman pong mga ordinaryong mamamayan, Sir Tony, ang atin naman pong kalaban na pagdating po sa fireworks ay syempre yung usok, yung basura na naiiwan nito matapos po na mga paputok at selebrasyon. Tama po ba? So nasa linya na po natin ang ating toxic campaigner ng Ban Toxics at siya po ay lagi rin nating nakakapanayam sa ating programa na KKK every Saturday. Yan po, si Sir Tony Dizon. Happy New Year po, Sir Tony! Happy New Year, Miss Karen. Happy New Year po sa DZRH at sa inyong programa. Sir Tony, maraming salamat. I'm sure busy po ang inyong buong pamilya preparing for the new year po, pero pinaunlakan nyo rin pa rin po kami para naman po bigyan po ng halaga ang epekto o negatibong epekto ng mga paputok o firecrackers, lalo-lalo po sa ating kalusugan at sa ating kalikasan. Pero Sir Tony, eto nga, sabi ng mga nagmamanufacture, nagbebenta ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan, sold out na karamihan po sa kanilang mga stocks doon. So talagang popular pa rin po ang pagpapaputok at paggamit ng mga pyrotechnic or fireworks. Pero ano po ba ang inyong major concern dyan po sa Ban Toxics? Bakit kayo po ay umaalma po sa negatibong epekto ng mga paputok? Unang-una, Karen, tandaan natin, katulad yan, tumataas na naman yung bilang ng mga napuputukan. Opo. Bagamat ang laging nagiging dahilan nito ay yung mga illegal na paputok. Pero tingnan din kasi natin din sa isang banda, in fact, nagsalita na rin si napakinggan natin si mismo
Secretary Herbosa na sinasabi niya whether illegal na daw or legal, pareho pa rin yung magiging epekto nito, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Pero mas pinagtutuunan natin yung mga illegal dahil nga hindi kasi regulated itong mga klase ng produkto na to. Hindi to dumaan doon sa pagsusuri, lalong-lalo na ng Philippine National Police. Hindi natin alam kung gaano karami yung content, no? Ingredients na inilalagay dito. Kumbaga, napakahirap, no? Lalo na kung ang mga karamihan ng mga paputok at pailaw ay talagang chemical-based ito. Iba't ibang klase ng mga chemical na pinaghahalo-halo. Kaya nga, Ms. Karen, pag nakakakita tayo ng fireworks, talagang wow, namamangha tayo, no? Sa iba't ibang klase ng kulay, liwanag, at saka yung pagsabog na ito, no? Napakaganda. Dahil nga rin yan sa mga ingredients na ito. Yun yung isang dahilan kung bakit nilalagyan talaga nila ang mga produkto na ito. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin ating panawagan dahil nasa nagiging sanhi pa rin ito ng injury, lalong-lalo na sa mga bata. Isa rin yan doon sa ating pinupursige. Kung matatandaan mo, Ms. Karen, during the time na ni Pangulong Duterte ay isinulong na natin yung total ban. May mga ipinagbabawal pero meron namang pinahintulutan nung paglabas ng Executive Order number 28. Doon sa pinahintulutan ay yung tinatawag na community fireworks display, which is baka yan nga yung nagiging dahilan kung bakit naubos yung yung mga stock ngayon sa Bukawi. Dahil baka maraming mga communities, as long as kumbaga expert ang nakalagay sa batas kasi ay dapat ay eksperto ang magsasagawa nito, no, para makaiwas natin sa posibleng aksidente at iba pa. Pero ganun pa rin, no, yung mga kababayan natin sigurado mag-engage pa rin sa pagpapaputok, lalong-lalo na dun sa kalsada. Siguro makailang ulit na nga tayo nakakapanood, no, sa balita, halos nasa labas na nga ng kalsada, ginagawa pa rin ito ng ating mga kababayan. Kaya malaki pa rin talaga yung ating panawagan na ipagbawal talaga ito, lalong-lalo na yung yung Ms. Karen, yung mga illegal na paputok. Dahil nga hindi nga ito regulated. Ikalawa, hindi pa tayo nananawagan totally, no, doon sa mga legal dahil nga kailangan ng sabi nga Ms. Karen, maging compassionate din tayo. Marami rin manggagawa, lalo-lalo na sa mga paggawaan ng mga paputok dahil industriya na yan talaga dito sa atin. Kailangan, kumbaga, may transition, may phasing. Hindi ito pwedeng pag-get na tanggalin yan sa kanila. At ano yung isi-serve natin na hanap buhay? Kailangan may alternatibong hanap buhay na ihain tayo. So, kinukonsider natin yan at the same time, mas pinagtutunan talaga natin yung mga illegal na paputok dahil nga halos karamihan, given sa mga reports ngayon ng Department of Health, puro mga illegal na mga paputok ang nagiging pinsala, pinsala ng mga biktima ng mga paputok. Kanina po na flash screen po natin yung mga packaging din po, ayan, nakikita po natin ngayon live sa DZRH News Television. Yung mga packaging ng mga paputok, they look very innocent, very colorful, attractive po sila, no? Nakakapang-akit po sa mata ng mga mamimili at ng mga bata, Sir Tony, no? So, sa inyong pag-iikot ng Ban Toxics, ano po yung inyong napansin sa mga ganito pong mga nagbebenta ng mga paputok? May na-monitor din po ba kayo na mga nagbebenta ng mga illegal na paputok at ano ba yung kanilang estilo, yung style para makaakit po ng mga mamimili? Tama yun, Ms. Karen. Maaga tayo nakapag-ikot. Bagamat medyo tumagal lang ito, sinimulan natin yung pagmamonitor nito December 21 pa. Opo. Na kung saan yun din yung simula ng paglabas ng mga nagtitinda. Kumbaga, yung mga tao hindi nung pupunta ng Bukawi para lang bumili ng mga paputok, no? Okay, layo rather masyadong malayo, no? Opo. Gagastos pa sila. So pupunta na lang sila dun sa mga kumbaga kilala. And for many years ay binabantayan talaga natin ito, lalong-lalo na yung area ng Maynila. At yan talaga halos nanggagaling yung pagbibenta ng patulad nito. At yun nga sa monitor natin,
yun nga, no? Pasikreto, may nabili tayo ng mga talagang illegal, super flat pa naman ito, no? Talagang malaki na klase ng paputok. Meron din tayo nakita openly yung Piccolo, na kung saan isa talaga sa notorious ito na klase ng paputok na madalas ginagamit ng mga bata, at saka yung 5-star. Yan yung ilan lang doon sa nakita natin. Bagamat doon sa listahan ng Philippine National Police, ay marami pa, no? Yes, opo. Mas pinili na lang natin yung halos lumalabas palagi pag nagtatala ang Department of Health ng mga biktima at ang nagiging sanhi nito o dahilan nito ay itong mga paputok na ito. Okay. Pero napansin nyo po ba rin na mayroon naman pong kahit papano pagbabago o improvement? Kasi may mga ilang LGUs po na ini-enforce naman po nila yung bawal magpaputok sa kanilang mga tahanan o sa bakuran man nila o sa harapan, sa sidewalk, sa harap ng kanilang mga tahanan. Kundi meron silang mga inassign po na mga parang common area kung saan pwede pong magpaputok o meron pong magpapaputok doon, hindi na po yung mismong tao o yung mismong ordinaryong residente lang, pero meron pong kumbaga fireworks show ang community o yung LGU. Kayo po ba ay payag dito? Do you support this? Or talagang gusto nyo po na talagang wala na lang po talagang paputok? Dahil kahit po nasa common area po, I'm sure yung usok hindi naman usok ng paputok at basura, hindi. Tama no, Sir Tony, hindi siya mako-contain dun sa common area lang po na yon. Tama po ba, sir? Tama yan. Ganun pa rin siguro yung aming magiging stand, no? Patungkol dyan. Halimbawa, nung nakikipagdebate tayo sa paglabas ng Executive Order number 28 na kung saan inilabas na kumbaga ang pinapahintulutan na lamang ay mga tinatawag na designated, no? Ang big question kasi sa amin dyan ay meron bang lugar? Mas malayo ba ito sa mga residente? Sa mga congested na mga cities, municipalities, meron bang lugar sila? In fact, isang napanood pa nga ako sa balita, doon daw parang sa rooftop na lang nila gagawin. No? Yung parang napaka-delikado nun. Yun kailangan i-determine. Mahirap po kasi na parang for all. Dapat merong kumbaga talagang sino ba talaga yung mga cities, municipalities na merong malaki pang lugar na malayo sa mga residente para isagawa yung community fireworks display. Bagamat yung iba ay talagang minsan parang sa loob pa nga ng park nagtatagawa, hindi nga sana natin yung pahintulutan dahil kumbaga pinapahintulutan dahil nga yung park pagkatapos ng New Year sigurado mamamasyal yung mga bata pupunta din sa mga parke, no, para sila maglaro, no, experience pa yung holiday action. Hindi rin yan sana dapat pahintulutan. Yun kailangan i-determine kasi saan yung location. Tapos may kakayanan ba, considering na malaki rin kasi yung gugugulin na budget dito, pondo ng bayan yan, no, o pondo natin yan na gagamitin ng mga barangay man yan o ng city, di ba malaki yung gagasusin din kailangan consider din nila yun. So bukod dun sa distansya na dapat sana ay malayo talaga sa mga residente para man panoorin na lang, ay i-consider din talaga yung gugugulin na pondo ng lokal. Lalo-lalo na sa pagsasagawa ng mga community fireworks display. Ikatlo siguro, kailangan din tingnan yung yung sinasabing expertise. Meron bang kakayanan yung mga LGUs na kasi kailangan mo talaga sa batas yung sinasabi kailangan eksperto yung magsagawa niya, no? Kumbaga may may license. May hindi yan simpleng parang inilagay mo lang doon yung mga paputok at ayun tapos bahala na siya, no? Hindi yung ganoon Kailangan talaga medyo synchronize yan, di ba, para iwas, tapos may antabay ka ba dyan from the Bureau of Fire Protection, visible dapat din yung Philippine National Police pag sinasagawa yan. Kumbaga hindi lang ilang mga tao lang dapat yan. So yun yung mga ilang kailangan i-consider sa pagsasagawa ng mga community fireworks display para may siguro lang talaga natin. Lalong-lalo na ngayon, dumadami yung nasusunugan ng bahay, hindi pa natin alam kung ito ay may kaugnayan doon sa pagpapaputok
o yung related sa fireworks. But definitely, ay kailangan bigyan ng pansin. Bago talaga mismo mag-decide ang isang LGU na sila ay magsasagawa ng fireworks. Yung naman po, the day after, dahil naman natin na yung New Year, may magpapaputok pa rin, may mga pasaway pa rin. Yung basura naman na naiiwan po ng mga paputok, yung mga pinambalot nito, at kung ano man po yung mga materyales, nabanggit nyo rin, may mga toxic materials and toxic chemicals po na sangkap po itong mga illegal na paputok. Ano po ba yung maaari naman na maging epekto nito sa ating kalikasan? Aside of course sa tonelada yung basura, pero yung proper yung proper disposal po ba ay nasusunod din sa inyong pag-aaral? Unang-una hindi kung papansin natin pagkatapos ng pagsalubong ng bagong taon, pag lumabas tayo, halos talagang yung kalat ay makikita natin sa mga kalsada. Ang gagawin nga ng ating mga magigiting na mga street sweepers ay talagang dilinisin at dilinisin yan. Ang nagiging sistema lang ay sama-sama. Sasama nila yan din sa mga regular natin na mga panapon na posibleng nakatambak lang din sa labas, no? Ang ganito kasing klase ng tinatawag natin hazardous waste, Ms. Karen, ay dapat merong special na pangangasiwa na dapat gawin. Sa ilalim ng Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act natin, ang ganitong produkto, yung basura mula sa ganitong klaseng produkto, lalong-lalo na kung ito ay ginagamitan ng chemical, dapat po hiwalay siya na pinangangasiwaan. Ibig sabihin, hiwalay yan na kukolektahin, hiwalay yan na paglalagyan, at hiwalay din yan na pagtatapunan o yung disposal niya. Kung susundan naman natin yung Republic Act 6969 o yung Toxic Waste Hazardous Substances, dapat po meron pong kaakibat na kaugnay yung mga LGUs ng mga TSD facility para sila po yung mga siwa at hindi siya pumunta doon sa mga regular natin ng mga tambakan ng basura. So, ganun po ka-delikado yung produkto na yan. Lalo na hindi ibig sabihin po pag pumutok na yung isang paputok, may iwan po yung mga kalat niya, yung mga papel halimbawa, may residue pa rin po yun. Nakakabit pa rin doon o nakadikit pa rin doon sa mga papel o yung mga pinag-gamitan nitong produkto na to. Kaya po kailangan talaga ng hiwalay na pangangasiwa. Pero ang nangyayari po kasi ay pinagsasama-sama natin ito. Kaya ang tendency nito ay kung may maiwan man ng mga chemicals dyan, ay mapupunta siya doon sa mga tambakan o tambakan ng basura natin, lalong-lalo na kung sinama pa natin siya doon sa ating mga regular na mga panahon. So nakakadagdag sa paglason po sa lupa. Correct po yun. Oo, yung pag dumaloy po, biglang umulan, dumaloy po siya sa mga kanal, palabas po upstream, downstream, papunta na po ng karagatan. Doon na po mapupunta, no, Sir Tony? Tama po yun. In fact, ang nakikita na nga po natin ngayon na ginagawa ng Philippine National Police. Dati po kasi, siguro mga few years ay parang nilalagay lang nila doon sa lupa, tapos yun po nila parang yung kanilang disposal, no, binabasa, etc. Ngayon po ay parang meron ng drum na pinaglalagyan kasi nga po kumakatas po kasi yan. Tama yun, ang diffuse nito ay talagang babasain mo para lang talaga matanggal yung nag-generate po kasi ng init lalong-lalo na may black powder po nakasama itong mga paputok. Kaya nga kaya nga di ba pag sinasabi nila, pag bibili ka ng mga paputok, pag ilalagay mo sa sasakyan mo, wag doon sa lugar kung saan mainit. Dahil siya, nag-i-ignite ka agad. Baka biglang mag-fireworks display ang sasakyan mo. Baka biglang mag-fireworks display yung sasakyan. Kaya po kailangan talagang medyo maging kumbaga iayos mo talaga ng maigi siya, no? So yung handling, kumbaga. Yung handling nito. Dahil nga gano'n, nag-iinit kasi kagad siya. So maganda yung ginagawa nila, nilalagay nila sa isang container ngayon, tapos doon nila binabasa. Pero hindi po dapat doon matapos lang. Hindi po kasi pag
nag-reside na po yung tubig, ay nandun pa rin siya. Maintain pa rin siya. So kailangan po i-coordinate naman nila ito. Alam ko sa ilalim ng batas natin na Republic Act 7183 ay pwede pong makipag-ugnayan yung Philippine National Police sa Department of Environment and Natural Resources para pangasiwaan na yung mga na-kolekta, na nailagay nila, na-diffuse na nila ng mga paputok ay madala doon sa mga accredited na mga TSD facility para po sila po ang may, kumbaga may kakayanan na mga siwa ng ganitong klase ng hazardous waste. No, yun. Pero napaka-komplikado rin pala, no, Sir Tony, sa disposal at handling. Pero ano po ba ang inyong advice o inyo pong paalala siguro, ano? Kasi may mga kababayan po tayo na pag nagse-celebrate po ng Christmas, Bagong Taon, Chinese New Year, o may mga special occasions po. Talagang kasama yung pagpapaputok. Ano po ba yung dapat nating gawin para maging masaya ang selebrasyon pero hindi na kailangan na magpaputok? Ano po ba yung mga alternatibo po? Maganda yung binabagot ng Ms. Karen. Siyempre talagang hindi talaga ganun kadali. No? Kung nasasanayan na natin yan for many years na talagang ganyan klase yung ating celebration dito sa ating bansa, ay talagang hahanap-hanapin natin. No? At kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng pandemic, kaya doon nga lang siguro tayo nakapagtala ng zero injury. Kasi nga naman, walang nagpapaputok. No? Tapos after no, nagkaroon na tayo ng window na binuksan na. So, nagsimula na naman ulit yung ganitong klaseng mga injury cases. So, kailangan na talaga magkaroon tayo ng practice lifestyle siguro na kailangan mag-move away na tayo sa ganyang klaseng celebration. Maraming mga ilang alternatibong pampaingay na pwede tayong gamitin sa loob ng bahay. Meron nga tayong pinablis sa ating social media ng ilang mga kagamitan sa loob ng bahay para hindi na tayo masyado talagang gumastos, Ms. Karen. Maraming mga pwedeng magamit na mga kagamitan, kasangkapan sa ating bahay na nag-generate din naman din ng ingay. Total, ang iba sa atin siguro baka medyo natatakot din lumabas, no, dahil nasa pag may putukan talaga nakakatakot talaga. No? So, tsaka ligaw na bala, Sir Tony. Yun pa, isa pa yung kailangan natin pag-ingatan. No? Kung may mga indiscriminate firing na mangyari, ako po, baka maging suliran natin yun. So, paano magiging prosperous yung ating pagsalubong ng 2026 kung may mararamdaman tayo, may condition tayo sa ating kalusugan, at siyempre yun nga yung mga hindi natin inaasahang posibleng maging problema. So, mas mainam talaga manatili tayo sa ating bahay. Ngayon po, sabi nga ng Department of Health, medyo may mga ilang cases na sila ng heart attack, asthma, iba pa. So, tumataas po yan. Siguro baka ang isang dahilan din dyan ay itong celebration. Bukod siguro sa pagkain na nire-remind tayo ng Department of Health, pero mainam pa rin talaga na mas may siguro natin yung ating kalusugan sa pagsalubong ng 2022. Ayun, maraming salamat sa mga paalala, no, Sir Tony, at sana naman ay sa mga susunod na celebration natin ay talagang mag-ingat po tayo, piliin natin ng mabuti kung paano ba natin isi-celebrate kasi sa mga reports natin tumaabot yung pagbili nila ng mga fireworks. Sabi dito sa report na nabasa ko kanina, may 1,400 yung mga aerial fireworks, yung mga lumilipad po sa ere, hanggang 16,000 pesos, 'di ba? So parang wow, ang laki ng investment, 'di ba? Ang laki ng investment. Oo. So pwede na sanang maitulong natin. Gusto lang naman natin talagang gumastos. Itulong na lang natin sa ating mga kababayan. Marami tayong mga kababayan na gusto rin naman, kumbaga, di ba, meron silang makain, ay handa para sa pagsalubong ng bagong taon. Kumbaga, sayang pondo, sayang pera. Kung gugugulin lang natin sa ilang minuto o ilang segundong
celebration gamit yung mga paputok at pailaw. May video na nga tayo ng mga paputok. Ewan ko kung kailan to. Baka last year to. Sir Tony, na pinapalabas natin ngayon sa DZRH News Television. Maganda tingnan, pero pagka lumapit ka dun sa area, malalanghap mo yung usok niya, no? Tsaka siguro, sir, maganda rin yung suggestion mo kanina sa unang part ng ating interview na dapat challenge, responsibilidad ng ating pamahalaan ng bigyan din ng alternatibo at mas sustainable, maayos na trabaho po yung mga nagmamanufacture, gumagawa po ng mga paputok. Kasi may sabi niyo po, mismo yung industry, pag illegal, hindi po safe yung pag-manufacture po eh. Yung ibang nakikita kong posting, galingan ng mga photographers sa news eh. Nakukunan nila, tapos hindi nakamas, hindi naka-PPE, tapos nakakalat na talaga sa kanilang mga kamay, pati sa mukha yung powder. So, di ba talagang napakataas ng chances ng exposure at sabi nga yung ilang gano'ng kalaki man yung kikitain nila doon sa paggawa nitong mga paputok at pailaw, habang buhay naman nila na mararanasan yung peligro sa kanilang kalusugan. So, kailangan po talaga na mas, paigtingin talaga, even siguro yung ating mga fireworks manufacturers, i-secure din po yung lalong-lalo ng kalusugan ng mga manggagawa. Napakapeligroso po nito at sana ay maisiguro din nila yung kalusugan ng mga tao na gumagawa ng ganitong klase mga produkto. Ay, manood na lang kayo ng fireworks display. Parang yan, sa lungsod ng Maynila yata yan. Parang kasi at least professionals po yung mga gumagawa niyan. May lisensya, may permit. At ang fireworks hindi po dapat nilalapitan. Dapat malayo po tayo para ma-appreciate natin. So, Sir Tony, maraming salamat at maraming salamat din sa inyong grupo, ang Ban Toxic, sa inyong tuloy-tuloy na pagbabantay. Hindi lamang dito sa fireworks, pero pati na rin po sa lahat ng mga toxic po na maaari pong maging delikado po sa ating kalusugan at ating kalikasan. So, siguro cheers na lang for 2026 at sana ay yung ating mga pinaglalaban ay makamtan na po natin ang ating ninanais, Sir Tony. Tama po ba? Tama yun. Happy New Year, Ms. Karen, sa DZRH, sa bumuo po ng DZRH. Maraming salamat sa suporta na pinagkakaloob ninyo sa amin na para tulong natin itong ating advokasya. At yun na, binantayan na rin natin pati yung online kaya may mga latest post tayo. Sana nga po ay makatulong ito sa ating mga kababayan na umiwas na talaga. Sabi nga sa tema ng aming kampanya, iwas paputok, iwas disgrasya at iwas polusyon. Ito po yung ibibigay namin na mensahe para maging prosperous yung ating 2022. Ayun. Thank you, Sir Tony, and Happy New Year po sa inyo at sa Ban Toxics. Maraming salamat. Thank you rin po, Sir Tony. At yan po si Ginoong Tony Dizon. Siya po ay isang toxic campaigner ng Ban Toxics. Ayan, lumalaban po para sa kalikasan at sa ating kalusugan. Laban po sa mga toxic na mga chemical po nakikita natin sa ating mga pang-araw-araw na ginagamit. At ngayon naman po ay sasalubungin natin ang bagong taon na hindi po mawawala kasi sa kultura natin ang paputok, fireworks. Nakasanayan na po kasi. So aminado po tayo, medyo mahirap po talaga na iwanan, palitan, hanapan ng alternatibo po, At tunay naman po talaga na napakaganda. At kung makakapanood po kayo, may budget po kayo, makakapanood po kayo nung mga international pyrotechnic competitions, pinagagastusan po yun talaga. Yung may music, may background music, di ba? Meron pong ganun eh. So, leave it to the professionals, ika nga. Kasi may mga kagamitan yan eh. May mga control yan. Parang dito sa radio station namin, may mga control, may mga console. Yun din po, may nakita kong ganun eh. At syempre mga lisensyado, praktisado, mga professionals po ang gumagawa nun. At yung mga fireworks, lino-launch po yun, hindi galing sa lupa, galing po sa barge. So malayo po. Kung may body of water po, doon po yun para safe po, malayo sa mga tao. Well, kung yung ibang grupo gusto po nila talaga na wala na po talagang
fireworks. Ako personally, na-enjoy ko po yun. I love watching fireworks. Napakaganda po. Tapos, yung may mga competitions po na ganun, sinusuportahan ko yun. Kasi ang ganda po talaga. Tapos may background music siya, no? So, yung mga competition na ganun talagang nakaka-inspire naman po. Pero, leave it nga to the professionals. Yan. So, wag po nating, sabi nga nila, don't do this at home. Diba? Kung hindi po, sabi nga ng partner ko lagi, wag magdunong-dunungan, wag mag-alam-alaman, wag maggaling-galingan. O, diba? Ganun yon. Alright, so marami naman po siguro mga alternative ways to celebrate. Ayan. So, maraming salamat po si Sir Tony Dizon. Madali po namin siyang natatawagan, nalalambing. So, thank you Sir Tony. Ayan, at alam ko busy po kayo dahil marami rin po kayong mga kailangan gawin in preparation para naman sa celebration ng New Year kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Alright, mag-commercial break po muna tayo. Ang ating oras, 12 minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. This time. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips para manatiling presko ngayong summer season, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Una, iwasang magbilad sa araw. Magsuot ng puti o kaya light-colored na damit. Mas mainam din ang pagsusuot ng cotton. Tuwing lalabas naman ay huwag kalilimutang magbaon ng payong, cap o kaya sunglasses para may proteksyon sa tindi ng sikat ng araw. Bukod pa riyan, #skincare is life. Magpahid ng sunblock para maprotektahan naman ang iyong balat. Sa usaping mga gamit sa bahay naman, tiyaking parating malinis ang inyong electric fan o kaya aircon para ma-maximize ang lamig nito. At ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Balansyado. Ang ating oras 6:19 na po ng gabi at sa ating countdown 5 hours 40 minutes and 49 seconds to go bago mag-2026. Ito pong DZRH Balansyado Live sa DZRH News Television at DZRH Radio. Balikan po natin ang ilan pa sa mga detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH Balansyado. Nakapagtala ang Philippine Coast Guard o PCG ng mahigit 22,000 na outbound passengers at higit 20,000 na inbound passengers sa mga pantalan sa buong bansa ngayong bisperas ng bagong taon. Ayon sa PCG, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga, umabot sa 22,146 ang bilang ng mga pasaherong paalis at 20,956 naman ang papasok sa iba't ibang pantalan. Upang matikang ligtas at maayos na biyahe, 205 na barko at 53 motorized outrigger boats ang sinuri ng mga tauhan ng PCG mula sa 16 na distrito nito. Nasa heightened alert naman ang lahat ng distrito, istasyon at substation ng PCG mula December 20, 2025 hanggang January 4, 2026 dahil sa inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong holiday season. Samantala sa hiwalay na ulat, sinabi ng PCG na noong December 30 nakapagtala rin ng 241,311 outbound passengers at 217,067 inbound passengers sa lahat ng pantalan sa buong bansa. DZRH Balansyado.
Samantala, halos 1 milyong pasahero na ang namomonitor naman na dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX mula December 26 hanggang December 30. Naitala ang pinakamataas na foot traffic. Si Sofia, sabi niya food traffic. Gutom na to nang sinusulat niya yung script. Foot traffic noong December 26 na umabot sa 214,014 na pasahero, habang ang pinakamababa naman ay kahapon, December 30, na nasa 182,443 lamang. Halos 200,000 na pasahero naman kada araw ang namomonitor ng PTEX mula December 27 hanggang December 29. Sa kabuuan, sinabi ni PTEX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa na pumalo na sa 2,370,506 ang mga pasahero sa terminal mula December 19 hanggang December 30. Sa panahong ito, mahigit 500 items ang nakumpiska, kabilang ang 143 na kutsilyo, 180 na lighter, 78 na cutter blade, 58 na gunting, 46 na cutter, 30 butane canisters at 70 na firecrackers. Nananatiling naka-high alert ang PTEX ngayong holiday season at inaasahan na aabot pa sa 3 milyon ang pasahero hanggang sa January 5. DZRH, balansyado. Tumaas naman ang kaso ng stroke at atake sa puso at hika bago matapos ang taong 2025. Sa datos ng Department of Health, aabot na sa 288 ang naitalang kaso mula December 21 hanggang ngayong bisperas ng bagong taon. Anya, mas mataas ito ng 5% kumpara sa 274 na kaso na naitala sa parehong panahon noong 2024. Nangungunang sanhi ng pagkamatay ang acute stroke o brain attack. Patuloy ang paalala ng DOH na iwasan ang labis na pagkain, pag-inom ng alak at panatilihin ang normal na blood pressure, lalo na ngayong salubong sa bagong taon. Magde-deploy ang Philippine National Police ng nasa 14,000 na pulis para sa traslasyon sa January 9, 2026. Ayon sa PNP, mas paigtingin pa ang mga paghahanda upang masigurong kaligtasan ng inaasahang pagdagsa ng milyong-milyong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Saklaw ng deployment ang mga pangunahing ruta at aktibidad kaugnay ng prosesyon. Magmumula naman ang karagdagang puwersa mula sa Regional Office ng Central Luzon at Calabarzon upang tumulong sa mga units sa Metro Manila. Layunin ng pinaigting na presensya ng pulisya ng pamahalaan ang dagsa ng mga tao, mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang insidente sa buong selebrasyon. Samantala, kinumpirma ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazarene na hindi bababa sa 200 na pulis ang magsisilbing ihos sa mismong traslasyon. DZRH, balansyado. Libo-libong deboto ang nakiisa sa Thanksgiving procession ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Sa pagtaya ng Manila Police District, aabot sa 8,000 deboto ang dumalo sa prosesyon na nagsimula bandang alas 11:30 ng gabi kagabi. Tinatayang aabot sa 4 na kilometro ang nilakbay ng prosesyon sa paligid ng Quiapo Church. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda at paalala ng mga otoridad para sa traslasyon sa gaganapin na Enero 9. DZRH, balansyado. Nasa 14 na rehiyon sa bansa ang naaprubahan naman ang aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor ngayong 2025. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, ang wage increase na mula 20 pesos hanggang 100 pesos kada araw ay alinsunod sa polisiya ng pagtaas ng sahod ng National Wages and Productivity Commission. Batay sa datos, pinakamataas pa rin ang minimum wage sa Metro Manila na nasa 658 pesos hanggang 695 pesos kada araw, habang umabot sa mahigit 4.5 na milyong minimum wage earners at 755,000 domestic workers ang nakinabang sa mga wage order na ipinalabas ngayong taon. May 11 wage orders din para sa mga kasambahay na may buwan ng umentong 300 pesos hanggang 2,000 pesos. Ang wage adjustments ay nakabase sa konsultasyon sa mga manggagawa at employer upang matiyak na balanse ang pasahod sa manggagawa at kakayahan ng negosyo.
DZRH, balansyado, balansyado. Aprobado na rin ang 39 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Northern Mindanao o Region 10. Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na pinagtibay ng National Wages and Productivity Commission ang Wage Order Number RX-24 sa pulong nito noong December 22. Sa ilalim ng wage order, tataas ng 39 pesos ang minimum wage sa non-agriculture at agriculture sectors. Dahil dito magiging 485 pesos na ang arawang sahod para sa wage category 1 at 500 pesos naman para sa wage category 2 sa rehiyon. Ipatutupad ang aumento sa dalawang yugto, 25 pesos simula January 16 at karagdagang 14 pesos sa Mayo 1. Kasabay nito ay pinagtibay rin ang wage order number RBX-DW-06 na nagbibigay ng 500 pesos na buwanang dagdag sahod sa mga kasambahay sa Northern Mindanao. Dahil dito magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly wage ng domestic workers na epektibo rin sa January 16. DZRH, balansyado. At abiso sa mga consumer ng LPG, may taas presyo sa liquefied petroleum gas sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa abiso ng Petron, magpapatupad sila ng pagtaas na 2 pesos and 18 centavos kada kilo. Epektibo po yan 12:01 ng madaling araw mamaya, January 1, 2026. Wow, Happy New Year! Ang pagtaas na ito ay nakaangkla sa international contract price ng LPG para sa buwan ng Enero. Pinapayo ng mga mamimili na i-monitor ang kanilang supply at maghanda sa bahagyang pagtaas ng gastusin. DZRH, balansyado. Ang ating oras 6:27 na po ng gabi at ngayon para naman po sa ating mga balansyadong reports. Balansyadong issue. Balansyadong balita. Unahin natin ang report ni Jimmy Angay-Angay. Mga kapulisan sa Tacloban patuloy na nagsasagawa ng kumpiskasyon ng iligal na paputok ilang oras bago ang bagong taon. RH32 Jimmy Angay-Angay, ibalita mo yan, Jimmy. Mga kapulisan sa siyudad ng Tacloban patuloy na magkukumpiska sa mga paputok na binibinta sa sidewalk at bangkita sa naturang siyudad ngayong hapon at mamayang gabi. Ito ang sinabi ni Tacloban City Police Officer Provision Officer, Police Lieutenant Rona Bitsu sa isang panayam. Ngayong hapon at mamayang gabi, inaasahan magsisilabas na pagbibinta ng paputok sa mga sidewalks, lalo na ang mga illegal na uri ng mga paputok at walang mga permit na nagbibinta. Sa kasalukuyan, mahigit 6,000 mga firecrackers ng kanilang nakumpiska at tiyak madagdagan pa ito mamayang gabi. Pagkatapos naman ito, i-schedule ng Tacloban Police ang pagpinsala sa mga nakumpiskang firecrackers sa pagkatapos ng pagsalubong ng bagong taon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH32 Jimmy Angay-Angay. DZRH, balansyado. Samantala, nakumpiskang paputok at boga winasak ng Philippine National Police sa Camp Tolentino sa Bataan. Ibalita mo yan RH37 Danny Kumilang. Danny. Winasak ngayong hapon ng Bataan PNP sa loob ng Camp Cirilo Tolentino, lungsod ng Balanga, ang lahat na nakumpiskang ipinagbabawal na boga at iba't ibang paputok sa iba't ibang bayan at barangay sa bulalalawigan ng Bataan na inaasang gagamitin ito mamaya ng ating mga kababayan sa pagsalubong ng bagong taon 2026. Ang nasabing pagwasak ay dinaluhan ng EOD, BAP at Health na pinangisiwaan ni Bataan Provincial Director Ken Marte Salvadora. Ang pagwasak sa pamamagitan ng maso na kanyang hawak. Ang mga paputok naman ay ginamitan naman ng tubig ng Bureau of Fire Protection. Inilubog ito sa drum na puno ng tubig habang ang mga boga ay winasak. Pinagulungan sa truck ng BAP ng paulit-ulit para mapitpit at mabilis na mawasak ang mga ito. Sinabi ni Bataan Provincial Director Ken Marte Salvadora na hindi lahat ng paputok na kanilang nakumpiska ay bawal, kundi walang permit na ibinigay mula sa munisipyo sa pagbebenta ng mga ito sa kanilang mga nakumpiska. Dahil meron umanong mga munisipyo
ang hindi nagbigay ng permit para sa pagbebenta sa kanilang bayan. Sa ibinigay na mensahe ni PD Colonel Salvadora, salubungin na lang natin umano ang bagong taon ng tahimik, mapayapa. Tignan natin ang matatanda, mga sanggol at mga bagong silang na ayaw sa maiingay, lalo pa sa mga gumagamit na maiingay na tambutso ay kanilang kukumpiskahin pag ito ay natsyempuhan at posibleng kasuhan sa Republic Act 4136 kung ito'y mabigat at may fine. Dani Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH37, Danny Kumilang. DZRH, balansyado, balansyado. 2 tulak ng iligal na droga arestado, halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Dagupan City. RH38 Freddy Fajardo, ibalita mo yan Freddy. Sasalubungin ng 2 arestadong suspek na nasa ustong gulang na pawang residente ng bayan ng Tayuga sa loob ng piitan ng taong 2026 matapos silang maaresto sa buy-bust operation. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Orly Pagaduan na nakarating sa tanggapan ni Pro 1 Police Director Brigadier General Dindo Reyes alas 2:16 ng madaling araw, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Dagupan City Police Drug Enforcement Unit kasama ang Intelligence Unit at Police Station 6. Ganun din ang PDG SOU-1 sa Barangay Bunuan, Binlok, Dagupan City na nagresulta ng pagkakumpiska ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 70 gramo at may street drug price na 476,000 pesos mula sa mga suspek. Kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga arestadong suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, arrested nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. DZRH, balansyado. Balitang foreign naman po tayo. Suspect sa likod ng Bondi Beach attack, hindi parte ng terrorist group ayon po sa Australian Police. Ibalita mo yan, Don Carlos. Walang nakitang ebidensya ang Australian Police na kabilang sa malaking grupo ng terorista ang 2 gunmen na nasa likod na nangyaring Bondi Beach attack noong December 14. Ayon kay Australian Federal Police Commissioner Chrissy Barrett, walang katibayan na sumailalim sa training ang dalawa matapos ang isyong nagsasanay ito sa Pilipinas. Anya, kumilos ito base sa kanilang desisyon at walang sino man ang nagbaba ng direktiba para mamaril na ikinasawi ng 15 tao. Tumanggi namang ipaliwanag ni Barrett ang layunin ng pagbisita ng mga suspect sa Davao City na halos tumagal ng 1 buwan. Kaugnay nito, nananatiling restricted ang mga ebidensya mula sa Pilipinas para hindi maapektuhan ang paglilitis sa suspect. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Don Carlos. DZRH, balansyado. At sa balitang showbiz, Beyonce, certified billionaire na. Ngayon pa lang, akala ko matagal na siyang billionaire. O si Taylor Swift kasi ang nauna, no? Kasama sa Billionaire Club ng Forbes. Josa Cruzat, ibalita mo yan. Go ahead, Josa. Hala, Josa, i-live mo na to. Liga na dito. Ayan na siya. Huwag na daw camera, nahiya siya. Okay, Josa. Ngayon pa lang naging certified billionaire si Beyonce. Nagulat naman ako. Go ahead, Josa. Miss K, official nang umabot sa billionaire status si Beyonce ayon sa Forbes. At isa na siya ngayon sa ilang musikero sa buong mundo na nakapagpatayo ng $1 na yaman mula sa musika at negosyo. Kasama na ng global pop star sina Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen at ang kanyang asawa na si Jay-Z sa listahan. Malaking bahagi ng kanyang kita ang nagmula sa Renaissance World Tour noong 2023
2023 na kumita ng halos $600 million. Noong 2024 muling pinalawak ni Beyonce ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng album na Cowboy Carter. Sinundan ito ng malalaking performance at ang pinakamataas na kinita niyang tour noong 2025. Ayon sa Forbes, isa na ngayon si Beyonce sa 22 entertainers sa buong mundo na umabot sa billionaire status at panglima naman sa hanay ng mga musikero. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. Parang walang difference yung recorded tsaka yung live, no? Ayan, ganyan po tayo Kailangan na mabilis. That's the life of a media personality. Maraming salamat, Josa Cruzat, at maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabalansyado. Isang taon na naman po ang lumipas. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala sa ating programang DZRH Balansyado at nagpapasalamat po kami, ako sa ngalan po ng aking partner na si Henry Uri at sa buong team po sa News Center, technical din po, digital and ang ating TV. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating programa. So hopefully po sa 2026 nandyan pa rin po kayo. At ihabol ka lang din po dahil New Year naman, I'm sure pagbibigyan tayo ni Attorney Cam, siya na po ang susunod sa ating special coverage po, ang pagsalubong po natin sa bagong taon. Babatiin ko lang ng isang Happy New Year si Henry Escalante Dolohan, si Jimmy Punsalan Villa, Ronnie Daguro, si Jericho Ferrer, Happy New Year sa'yo, si Master Hans na nanonood ngayon, ang aking nanay na si Norm Apelado Oyong is watching also, Happy New Year sa'yo mama. Si Angelo Redaha, Happy New Year from Malolos, Bulacan. Hello to Eduardo Narvaez. To Danny Kumilang is watching, yes. And to Valentino Miliana Ponsha. Sabi niya parang, i-share lang daw niya, parang dito daw sa, saan ba to? Sa Hong Kong. Taga Hong Kong po siya. Asa na ba yun? Ayun. Sa Hong Kong daw, sa dagat sa gitna ng Chimcha Sui at Admiralty at sa barge, ginagawa daw yung fireworks display. Yung mga Chinese kasi mahilig talaga sa fireworks, ano? Nanggaling naman po talaga sa kanila sa China itong ating nakagisnan na pagpaputok at fireworks. Tapos napakaraming pulis para sa crowd control. O rin naman. Sabi din ni Sir Tony kanina ng Bantok 6, kailangan may bumbero, BFP personnel, ako nga feeling ko dapat may ambulance din na naka-standby pag may mga fireworks display and fireworks show, and also meron din of course kapulisan. Hi to Michael A. Manalo, Happy New Year sa'yo. And thank you very much po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating FB live streaming at sa ating YouTube channel. Pati rin po sa ating mga cable TV subscribers. Maraming salamat. At although hindi po naging madali ang 2025 po para sa ating bansa, hopefully 2026 will be much better po. Basta tayo po ay magkapit-bisig po. Hope for the best. Ayan. And wag po kalilimutan, let's work hard towards our goals. Ayan. So, ang wish ko po sa inyong lahat, wealth, health, success sa 2026. Maraming salamat po. This is Karen Oyong. I'm checking out for 2025. Magkita-kita po tayo sa DZRH Balansyado sa 2026. Bye! Happy New Year, everyone! Susunod na po si Attorney Cam para sa ating special coverage ng Salubong 2026 ng DZRH. Ang oras na yan.